Okay, ngayong hapon guys, diri mi karon sa meeting sa Dasipan, no? Diri sa Davao City kining Pipinas Dasipan Association. So, mali ko nga video kay 1 hour ni ang ato paminaw ang speech ni Dr. Rene Santiago. Na kaya pala niya mabuhay ng sarili niya. Without good production, nandun sa vision, no? Good security, good production. Malaki po yung natulog nyo, hindi lang good production, na napakalakas kumain ng balot ng nagtatrabaho. Pati yung livelihood na naitutulog po. Sir Toto, no, nung una namin makita, problematic, hindi makamiti yan. Kasi nagulubi din siya sa itik. Kahapon, tatlong tabliya ba yun? Kulate. Pinainom niya sa akin, may suman pa. Ibig sabihin, tapos nakita ko, kung gano'n nag-benefit o nag-compliment yung kakao o yung itik under kakao tree. So sabi ko, yun ang tinitingnan mo, meron pang coconut sa itaas. So, coconut, kakao, and itik would be a good model for production sa inyo kasi masaya rin ako. Thank you ulit na malagos chocolate yung patikin ko kanina gabi. And nasa inyo yung product na kakao. On the production side, nakita ko yung benefit. Totoo, wala dun sa ibaba yung bunga ng kakao kasi kinakain ng itik yung pula-pula niya. Pero di siya lumilipad, yung taas na yun, yung pakinabangan natin sa fruit o yung every part ng kakao. So nakita ko rin how ni-utilize yung itik yung ilalim, may mga insects siguro doon, may mga worms na nalilinis din yung ilalim. Wala kayong problems sa grass, sa damo. And then the food siguro ng itik is magigamit as fertilizer, which is too expensive now na kaya yung mga artificial fertilizer. So, topic ko medyo mahaba yung konsumihin masyado yung inyo. Okay, Tagalog lang ha. English doon sa presentation. That I will stay with Tagalog and English. Natutuwa ko. When we started with Itik Pinas 2012, before that, it's my thesis, my master's degree. And then, nagpuntuhan tayo. I-share ko lang sa inyo kasi ito lang po yung association na ang pangalan at dikit yung pangalan ng Itik Pinas na dinevelop natin noong time na yun, 2012-2016. So, thank you very much for that. So, at yan, matatawag natin sa atin. No? Kung alam na sa Rimano, they have broilers, 45 days. Ito, 28 days na lang. Pagka sa isang linggo, day old na lang. Pagkapisa na yun, bukas chicken joy na. Paiksin, because of breeding. The main, is breeding. Kaya lang, foreign breed yun. Hindi natin mag-breed dito because nasa kanila yung mga pure lines. Yung great-grandparental stocks na doon. Every time na kailangan natin yun, magpupulos tayo, bibili tayo sa kanila. But kayo dito sa Davao, o dating sa itik, nandun na po sa Dasipan. Nasa pangalan na nyo, nasa member nyo, yung mga breeds na to, na any number. Kwanto sawa, kung kaya nyo mag-invest. Kahapon nakapunta ako sa isang farm, Jojo, 8,000 yan. Sabay yung ulit yun. Wala na pang BI lang yata dito na. Nandoon na yung numbers. Maybe the biggest na. Lamang pa nga siya kay Res. Lamang pa sa numbers, yan so, the potential. Sa Luzon, may 100,000 ako. Sa farm, so, kaya niyo yun. Because nandito na yung breed, nandito na yung technology, nandito yung nutrition, the support from the government, nandito na po. At nakatanggap na nga po sila. Walang bawas yun. Pamasahe lang ang bawas, President, Chairman.
Yeah. So, as an introduction, congratulations na rin sa inyo sa grupo. At sana, yung board, General Assembly ko, member, at nakikinabang for it. So, time lang, i-share ko lang sa inyo bakit yung iting pinasa-develop. Or siguro, alam na nila, maybe for the new one, bakit ba natin ito ginawa? Bakit ba natin pagpapatuloy? And how can we, and why we can multiply it into hundreds or 1,000 times. No? Kung may mga question kayo, tanong nyo, huwag lang magagalit sa akin, ako consume ko yung full assembly. So, DAX is hindi siya popular. Hindi siya popular. Maybe balot is popular than DAX. Hindi nila alam na yung, kala nila yung basket ang naging itlog ng balot. Hindi, there's a DAX na kailangan mga itlog para gawing balot. So, Philippines hindi siya bago lang. Sabi dito sa mga Google, ChatGPT, madali tayo magtanong. They said, that industry in Pateros dates back to 19th century. Hindi bago lang yung DAX sa Pilipinas. No? And then, Philippines, hindi siya maliit na industry. Billion peso. Billion peso industry. Nakikita nila, maliit lang. Pag sinabi poultry, nakikita, 45 days, layers, chicken joy, chicken, KFC, parang gano'n. Pero the duck industry is also a big and malaki na rin. At ang maganda doon, maliliit yung nakikinabang dito. Ang San Miguel, wala pa, pitch pa lang ang kanila. Yung malalaking company, they only support doon sa industry. But really, the producers, the racers are mga maliliit, backyard. Si Sir Express, hindi siya nag-start ng 1,000. Nag-start siya, Rosario Manok, bumili sa center, because of the Pampalami program, 4,008, dinala dito, 800 yata yun ng isa. Nag-start lang doon. Eh ngayon, sabi ni Tarek, 20,000 na daw yan. Pero, nalali dito. So, meaning, valuehan mo yun, malaki na rin po. At ang Pilipinas, nasa top 10 producers ng eggs sa buong mundo. Hindi pa na siya, sa kulela tayo. Sa Corrupt, marami tayo. Ayun na. Natin pa dito sa DAX, number 5 tayo. China is number 1. Major duck egg producer count is global. China, number 1. Thailand, second. Indonesia, third. Bangladesh, and Philippines, number 5. Sana, dire-diretso natin yun. Pag-start, tulungan niyo yung Pampanga. Mamaya, number 1 ang Pampanga. Pangalawa yata sa Buanga or Iloilo sa production. Baka mamaya, nasa second o top na yung Davao. Amen? Okay, so hindi lang siya napapansin. And ngayon, about 13 million tayo na titik sa 20,000 dyan at dito sa Davao. For the dasipa lang. Okay, next. So, hindi siya 500, sabi ng Picard, 500,000 families ang nakikinapa. No? Times 5, di ba? Billions na rin. So, parang hindi siya napapansin, pero marami palang nakikinabang. Pati yung nagtitinda ng balon. Okay? Basically, for the product, balut, and of the day. Pag may lugar na nag-aalaga ng itik at walang magagawa ng balot, parang may benta. So, kailangan talaga may market ng balot, demand for balot, may naggagawa ng balot, no? And then kayo yung mga producers. Hindi rin kaya ng isang magbabalot na siya pa yung magpuproduce, no? Kailangan meron talaga maliliit yung pagsama-sama yan, masusustain nyo the supply and demand for balloon. Ano ba yung mga challenges nyo? Isa ba dito?
na mag-intake. Sabi nila, based on the survey, lack of quality ductlings and ready-to-ready bullets. Pangalawa, lack of breeder parts. Nasagot na po natin yan because of the sipa o press bahaya. Kanina lang, nakulitan kami kasi isa na medyo nalit. Pinalikan ko yung 2012 kasi tinatanong niya ko paano ginawa natin, how to develop talaga yung selection for kasi gusto niyang gayahin dito para ma-provide niya the best quality na human beings sa bawat isa sa atin. Hindi ko lang masabi sa kanya, problema natin sa DOST niyan para mapunduhan yung project natin. Hindi naman, pero gusto niya gawin. So, nandun po yung setup, maybe some of you, nakita na rin yung sineset up niya. Definitely, hindi natin kaya lahat yun. Maybe some body na talaga mag-e-effort to do that. So, yung first two, nasasagot na natin unti-unti. Kasi sino ba yung nakapag-alaga na ng mga mongrel o yung mga hindi unselected? Di ba? Hindi natin ma-predict ano yung performance niya. Na, di ba parang pag-broiler, sinabi mo 30 days ngayon, 1.5 kilos na. 1.6 kilos na na-broiler. No? So, yung itik natin dati, hindi natin alam kung kailan mangingitlog eh. Titingnan natin sa buwan, o pag pilog ng buwan, mangingitlog na yan. Eh ngayon, alam na natin yung carb niya. Mangingitlog na 4.5 months, didiretso na yan. Mangingitlog na maganda ng mga 3 to 4 months. No? Maganda na yan. Makakapili ka ng Fortuner. And then, diretso siya yung Necrosit 1 month. Yung Mrs. T. Katoto, 2 years na daw. May senior citizen na yung kanyang itik, kaya nangingitlog pa rin. Aga lang si Pam kasi manipis na daw yung shell. Pero gano'n, alam na natin, meron na tayong standard, meron na tayong quality na aalagaan. Okay? High cost of production na input. Pare-parehong problema natin yan. Kinakabahan na si Res kay Sheila. Dahil siyempre lahat yung naapektuhan. Pero may magagawa pa tayo ito. Definitely wala. Sasabihin lang natin sa kanila, huwag mo taasan. So, kailangan natin efficient. No? Kailangan natin efficiency. Kung ano yung pinapakain natin, dapat hindi itlog-lag-ipig natin. Yun lang yung mahalaga. At huwag bababa masyado ni pressure ng bili. Fluctuation ng price ng ducks. Maganda kay Kares, diretsong ganun. Sa Luzon, walang ganyan. Sa dami na nag-aalaga doon, bababaan ng price pa. Labanan. So, napakaano na po, kung standard na yung breed mo, standard na rin yung pagkain mo, yung management mo, maganda na, pag ganito, parang ganito yung temperature sa kulungan mo, okay ang itik mo, yung marketing mo, regular niyan, gano'n ang pili niya sa iyo, tingin ko, galing mo na lang yung kailangan. Puhunan mo na lang yung kailangan. Okay? Disease outbreak. Ingat tayo sa AI, kaya ako nandito yung LGU natin para ingatan ay yung region para ingatan, hindi lang bird flu, other diseases. Collaborate tayo sa kanila para makita kung paano talaga natin maiwasan. Ang condition ngayon, may bird flu na po tayo sa Pilipinas, ang kailangan natin dito, wag kumalat. Makontain natin sa farm natin, ay na apektuhan. Pero pag kumalat siya sa kapitbahay natin at sa ibang lugar, apektado ang karamihan, ayaw natin. Sana hindi ganun. Dapat sa atin, makontain na natin because sa tulong, na-detect agad natin, nalaman natin, natin hindi na kalat. Maybe makakautang tayo sa kapitbahay natin pagka hindi siya naapektuhan. Pero pag naapektuhan siya, lalayo tayo ng hininga ng tulong. So, makontain po natin, malaman natin ano yung sakit na to, ano yung magiging natin, pag-coordinate po tayo para makontrol natin. Dapat promotion and that products. No? Hindi na rin siguro, nasa SNR, landers na ba? Dati, super name. Wet market lang tayo, dati sa kanto-kanto lang. Nasa palengke na kayo, nasa SM na, nasa SNR na. No? At nangangarap kami, hindi po kasama ko nangangarap kahapon, nakalasing na kami. Makapag-export tayo, humanap ka ng livestock and poultry sa Pilipinas
na meron na tayong excess of production. Baboy, kulang na kulang. Important pa na. Manok, import pa na. Di ba yung itik? Pampanga is exporting duck egg sa Mindanao. Makapag konting lumampas na gano'n, ay lumampas, makapag-export tayo sa Singapore, makapag-export tayo patinta sa Japan, sa Saudi Arabia, yung mga Iranian na soldier, pakainin natin ng balot. Maybe, diba? Parang ka ano, duck, kaya natin mag-produce ng ganito marami. Yun yung success na tayo. Maybe this is our way how can we export pagdating sa livestock. Di ba? Kasi hindi tayo dependent masyado sa breeder. Kasi pag kinonto, how can we? Baka pag ako ikaw na, baka pag-export tayo ng broiler. Eh galing sa kanila yung breeders. Galing sa kanila yung pagkain, yung console. Technology galing sa kanila. Huwag na tayo bigyan ng magandang breeder, hindi na gaganda yung 45 days natin, baka magiging 2 months na ulit. Bago lumaki. Pero itong eating, nasa atin yung breed, nasa atin yung technology, the experience nasa atin, the environment, kasi ang eating, ang pag-egg type, gusto niya yung tropical climate. Yung weather natin na mahaba yung araw, yan ang gusto ng mga layers. Kaya dito nag-breed yung mga migratory birds. What to produce yung kaya mabilis naman yung Pilipino. Hindi dahil sa balot dahil sa weather natin. Okay? So yun yung mga, yun yung mga challenge sa ito yung apat na may dinagdag na, may dinanggal, may dinagdag na dyan si Carles. So, if I put my investment, ayun, mga bago, if I put my investment sa isang table na may apat ang paa, dapat napuprovide mo itong apat na bagay na to in equal form. No? Napuprovide mo siya. Hindi pwedeng wala. Kasi if I put my investment sa table na tatlo lang yung paa, anong nangyayari sa investment ko? Titikwa. Sa Bisaya ito. Tatapon. Ano? Pero kung yung apat na yan nandun doon, pantay-pantay na nandun doon, may investment will stay there. At kung na-improve ko lahat yun, it will go up or masustain ko pa and then mag-improve pa siya. Number one is breed. No? Kasi yun yung unang mahalagaan eh. Pag mali na agad yung breed, pumili ka agad ng itik na may sakit o hindi maayos or may senior citizen na, kahit gano'n maraming pagkain na bigay mo dyan, hindi nagaganda. So breed, seho, RTL ay dapat quality. No? Quality stocks, number one. Nutrition. Dapat yung breed na yan, may requirement siya na puprovide mo ng tama. In quantity and quality. Bakit nga daw yung itik sa palaya nangingitlog naman? No? Habang may pagkain siya doon. Ang isang 1 hectare, pag talagyan mo niya yung 100 itik, mga 1 to 2 weeks lang, gusto yung pagkain doon. Hindi quantity, nando doon, but the quantity is not enough, so hindi na siya magpuproduce ng maganda. Okay? Breeds, nutrition, yung management mo. Hindi ko na sasabihin, kahapon pumunta kami, alas 10 na umaga. Hindi kami matakatagal doon sa buong party niya. Hindi lang dahil wala siyang pa-soft drinks. Kasi mainit. May itik siya doon. Yung itik, alas 10 ng baga, nakagano'n na lahat at nandun sa tubigan lahat yung itik. Ang consumption niya, 120, 130 grams lang. Eh, tama dapat na 140 kasi nagpuproduce na lang doon. So hindi siya makakope doon sa init. So nandun na siya sa tubig, hindi siya kumakain, bawas sa kain, bawas sa production. So kailangan malamigin niya yun, like ganito, ito malamig na to, nagreklamo pa tayo. Yun ang maganda sa tao, nagreklamo. Ang itik, hindi makareklamo. Ang isang sukatan na tama yung ginawa ko bahay sa kanya, at this time,
kaya mo tumagal doon sa kulungan ng itik. Pag ikaw hindi ka matagal, hindi ka masabi ng itik mo, ayoko sa ginawa mong kulungan. Hindi ako magpuproduce, hindi ko sasabihin sa iyo, pero bawas, may feed consumption, bawas sa production ko na ito. Sana maintindihan mo ko, sabi ng itik. Di ba? Pag hindi ko makain ng itik, hindi siya mainit na bumahayo. Pag tinipid mo yung itik, titik na rin kami sa egg. So, mas kumakain siya, mas nagpuproduce siya sa tamang edad. And then, yung management, labor. No? Titrain natin labor, bigyan natin siya ng tip, magandang working clothes, magandang condition, madaling i-manage yung itik mo. Galing ako sa China, kung reviews ako. Ang isang laborer, nung pinuntahan kong figure, is 1 laborer per 3,000 feet. Kaya tayo, may 10 na tayo, bumubuhat ng 10 baboy, bumubuhat na tayo ng laborer. Because of mechanization, madaling manage, automatic, mechanized, smart, tawag nila, intelligent feeding, mga ganun. Sana kinokondisyon natin yun. Mahal na rin ng labor. And every labor, sabi ni Kares, pag nag-red horse yan, bukas medyo tanghali ka gumis. Di ba? So yung management naman yung labor natin, ayos din natin. Proper working loads, discounting incentives, yung production is good. And then yung health. Anything na kahit gano'ng magandang breed yan, kahit gano'ng kamahal na pizza na pakain mo, galing mo ng manager pag nagkasakit yan, ang unang simptomas niya, hindi siya kakain, hindi siya marunong. No? So, pag may kulang yan, on the production side, bakit ako successful ngayon? Because nagagawa ko yan. Apat. Bakit kaya ako parang si Sir Res lang ang gumaganda halang buhay dito? Kasi gato. Ano kaya kulang ko? Maybe one of that medyo kulang sa'yo. Sa management mo, produce yung egg. 11 pesos is too high na. Huwag naman kayo mahal. Pero sa Luzon kasi, mas mababa ang buying nila doon. Medyo mababa price ng pig kasi doon ang manufacture. Pero pag 10 peso, tingin namin yun yung okay na rin yun. Pero doon nga, mababa pa sa 10 peso ang mahal. So, ang kailangan na lang nyo, medyo okay na rito, yung egg production nyo is sustain. Kasi nasa inyo na yung breed, available yung nutrition, management, konting improvement, at wala pa namang bird ko dito, sana, ingatan natin, masusustain natin na maganda yung production ng bawat member, bawat nag-aalaga ng egg. So yan lang, apat na yan. Pwede ba akong may tuloy ko lang, bakit may itik Pinas niya? Ito po, hinukay ko pa sa baul. Sa baul, habang nasa Malagos ako. Breeding and selection of itik Pinas. Bakit siya na-develop? In 2008, yung government natin, 2008, when the bird flu in China, nagkaroon ng spread, yung bird flu. So yung government, yung BAI, yung Livestock Development Council pa nun, Rondan. Yung Los Baños, yung DAP, parang hindi nasipa eh. The Industry Association of the Philippines, yung po yung association ng mga nasa Luzon dati. Mga farmers din sila. Initiated the selection and breeding of egg-type Philippine mallard duck. Alam nyo, yung time na yun, how tutulungan talaga, yung 4,000 egg, dinonate po yan ng mga duck raisers sa Luzon. To start the project ng itik nila. Hindi bumili ang government yun. Parang ba ito? Yung private ang donate sa government. Di ba dapat, lagi natin sinasabi, ano ba tutulong? Walang yan ang pier. Nahihirapan kami. Pero ano ba yung makakontribute natin? Hindi naman, di ba in a simple way ka? Sila nagbigay. Actually, kami from Batangas yata, Batangas, sa farm sa Batangas, sa Laguna, sa Pampanga, sa Quezon, sa Pampanga, sa Batangas, na-COVID ka nga yung nag-donate na yun.
kaibigan ko rin yan, si Ricky, si Ricky, ayan, sa Laguna, si Leo, and then sa Pampanga, si, ano ba, Mary Pictures ka. And then started rebuild continuous improvement, na pag pala pinili mo yung itik na mongrel natin dyan na naalagaan, yung potential pala. Nagumanda siya, na pinapaliwala natin, na gusto natin imported agad. Bakit nga ba hindi tayo kumuha ng Kaki Campbell? Pag pin-Facebook mo, ginugel mo, siya yung pinakamaraming itlog mo na kaya record. Ang problema niya, 1.8 kilos siya, maliit ang itlog, marami nga siya mga itlog, puro reject naman yung itlog na ipoproduce niya. Imbis na 10 peso, gagawin 6 peso na lang kasi pag-sorted lang. So hindi gano'n. So ginawa natin, nakita natin na yung palang itik natin na to na hindi pare-pareho o mongrelized na, pag pinili mo sa kanya yung maraming mga itlog, nilagyan mo siya ng criteria, mamaya maturo ko, ay galing mo pala siya. At ito na nga po yung itik Pinas na ginagamit nyo ngayon. The industry expressed interest to participate in pursuing organized breeding and selection. So nakipag ano po yung mga private sector naman sa Luzon. Next. In 2008, the research expressed interest to participate in pursuing organized breeding and selection work to address the problem of declining productivity and ensuring economic viability ng ducks in the country. Nakita niya yung nasa gitna, kapatid ko po yun. 12 years ago. Yan po, yung mga farmers na nag-donate ng mga itlog na yan, na inumpisahan natin, na pinagbulan yung inaalagaan nyo, tinagay yung pangalan sa inyong association na itik Pinas. Next. At tinan nyo, iba-iba ang itsura din nila nung nag-umpisa. Hindi siya kahit, hindi siya itim. No? Next. DAP, ayan po, yung mga ka-grupo natin na partners, center natin sa Chaong, na yung Pinos Baños. Ito po, noong time in 2012, nandiyan po si Doc Rambio, yung mga kasama natin sa office, no? Na nagsiselect ng itik Pinas na yan na ginagamit nila. Dati ganyan, no? From Quezon, from Batangas, no? Hindi na ganyan yung itik po. Pagkapisa, di ba? So, noon, iba-iba pa talaga. Next. At totoo po. When started, hindi, anong tawag mo sa turuan? Hindi hotel sa BGC. Simple. No? Selection program, gawa tayo ng mga cages. Pwede rin tayo mag-start. Ganun ka-hardy. Ganun ka, because yung mga itik natin is coming from us. Yung mga imported, pina-import na yung breed sa atin ng broiler, yung pagkain, corn soya, wala naman tayo soya sa Pilipinas, pinapakain natin. Pati environment, pina-import, air conditioned housing. 20 million per 15 heads of broilers. Tumitik natin, sinilek natin sa bahay kubo. Next. Ayun, pero yan, nag-improve tayo. Pinondohan nga po ng PRDOSP yan. Nag-select tayo. Yan. Next. Implement natin doon sa center. Ciao, so next. And then, bakit nga ba? No one is engaged in the production of breeder during that time. Wala pang multiplier farm, walang breeder farm noon. Yung mga itik natin na ilan, sasabihin natin sa balutan, pagpisa mo ako ng 1,000 heads o 300 heads na duckling. Hindi niya alam kung saan kinuha yun. Ngayon, alam na natin, coming from Kaki and then the itik, pag pinag-crossing po yung alagaan natin, alam na natin ngayon. Good sign. Di only ang mga products ng balut. Dapat gagawin balut yun, pero bibisain para alagaan mo. Mongrelized system. Playmate, according to Doc Lambio, yung replacement, meron yung mga itsura, di ba? Yung mga mongrel stocks natin. Next. Pero, ang innovation daw is copying. Bakit formula ng China, bakit formula ng mga country, na-copy rin sila. Taiwan is a good model kasi malapit sa atin. Taiwan has a duck research institute. Yung nakapunta tayo doon, nakita natin, no? Nakita niyo yung brown Siam, Taiwan. They said, yung itik nila na yan, they started 47% lang in production in 1 year.
But they are not trading 85%. Sinisingil ako, bakit yung natin 73% lang? Teka po na wala. Pero they did 15 years. 15 years. So, sana magawa natin. Yan yun, yung male and female na Chaya, ikaw din. Sherry Valley, ginawa ng US. Sherry Valley is London, UK. And then Kakikaw also UK. Pero di pa rin yung product na hindi-develop nila. Yung Chaya, hindi pa rin, ang itlog nila malilitin. Kasi for the, ano ba yung century egg. Pag malaki yung itlog, hindi po pwede. Kasi hindi siya magkaramela ay gelatin, parang gano'n. Yung malaking egg ng mga cherry, ng round Chaya, ginagawa na salted egg nila. So hindi doon may product. Cherry Valley, no? Ayaw kainin ng Pilipino, ginawa na yan ng Rubila, 1980s. Nagawa sila ng peking duck, ginawa na ng balot, no? Nung tinignan, nung kakain ng balot yung sisi, kulay puti. Ayaw niya kainin. Yung palay ko, kulay puti. Ayaw. Yung Kaki Campbell, 1.8 kilos, yung itik natin 1.2. Mas malaki consumption, 1.8 din naman bibigay. So doon na lang tayo sa itik natin na malaki yung kamitlog, suited for balot and salted egg, at tapos adapted sa kawan na kondisyon. So yun po yung ginawa natin. Next. Ito po sila, nag-itik natin, ganyan yung tsura, iba, no? Ito yung average niya, 1 to 1.5 kilos, 25 weeks, mga 5 months, 5 to 6 months, mga 50 to 55% of production, mga 65 to 70 grams din yung egg niya. Next. Ito yung ginawa natin, no? Hindi ko na isa-isahin. Pinayagan, pinuntuhan ng 10 million ng DOST yan, 2012. Ilang proposal na ginawa natin. Ang objective to develop breeding type. Parang gumagawa tayo ng breed, ng lahi. Na pagka pinakasta mo, dapat pare-pareho yung magiging anak niya. Next. Ito yung mga naging gauge natin, tingin natin egg weight, brooding, laying, no? Next. Ayan, ginagawa natin. So, para mapili natin malalaki itlog, pare-parehong edad, kunin natin yung lahat ng itlog niya sa isang araw, timbangin natin yun. Yung maliit, ang ginawa natin, more than 65 grams, yun lang ang pipisahin natin. Yung less than 65 grams, hindi na natin pipisahin for the replace. Kaya sa isa, lang. Ayun, tapos yung tubig, ayun yung napisa natin, yung kahit tsura, pinapataka natin para sa mananabo. Bigyan natin ng ID. May ID tayo per family. Kung paano itik yan, di ba? Sa web, yun yung app. Next. Yung app na yun sa day on, pag samasamahin mo siya kalagahan, after 18 weeks, tingnan mo kung saan siya galing na pamilya. Kasi sama-sama siya nalaga. Kung nag-isa, itataklag siya, malalaman mo anong pamilya siya galing. 18 weeks, pag nakita mo pare-pareho ng tsura na niya, ilalagay mo siya sa isang kulungan, isang laki, limang babae. We started 110 family. Next. Select tayo, hatching egg, more than 65 grams, 3,000 to 4,000 egg ang pipisain. And then incubate 28 days, gugro natin siya ng 1 buwan, gugro natin siya ng 5 weeks. And then individual selection ng plumage color, gagawin natin yun. Kaya siya iba-iba, pagdating niya ng 4.5 months, 18 weeks, no? Pipili natin kung sino yung magkakahawi ng itsura. Nag-set tayo sa babae, 1.1, 1.3. Below 1.1, hindi nakasama breeder. Above 1.3 na babae, excluded na siya. Tala na siya. Sa lalaki, 1.1 and 1.35. Yung pumasok lang doon, yan ang gagawin natin breeder. Meaning, sa edad, magagawa natin pare-pareho yung laki. Diba yung inaalagaan nyo ngayon, almost 90%, more than 90%, halos pare-pareho na ng laki.
kumpara dun sa unselected na nakukuha natin dati or we have experience. Next. Ayun, yun ang typically inbred sila. Pero yun nga, kumuha tayo ng family base sa study ng isang kasama natin na nag-aral for that. Next. Yan, kita natin, nagkaroon na ng uniformity from there. Nakagawa na tayo ng itik pinaskapi. Next. Itik pinasitim. No? From there, naging ganito na sila. Yan, yung mga original. Next. And then from ganyan. Pag pinagkasta mo yung puro itim, tinlahat sila. Pag pinagkasta mo yung kaki, babae at lalaki, pure na sila. And then, siyempre, hindi naman pwedeng kulay lang. Maganda ka lang, pero hindi ka naman nangingitlog. Pwede ba yan? Maganda lang alaga mo, walang itlog. Wala tayong kita. So, we select objective to increase the egg-laying performance of the Philippine mallard duck. Hindi pa natin tinatawag na itik pinasya at that time. 55 targeted na 70% in 1 year egg production. Okay? Target lang po yun. With 65, more than 65 grams yung egg weight niya. Kasi mahalaga sa balot yung malaki. So, ginawa natin, mula doon sa pag-hatch, mula doon sa dumalaga, napili natin magkakaparehong kulay, magkakaparehong laki. Pili natin yung maraming mga itlog by doing established breeding families. 1:5. And then, pagkaraan ng 40 weeks old, pipiliin natin yung 50% families na maraming mga itlog. So if you develop o isang daan na families, kunin mo yung 50% highest ranking producer based on egg number, doon ka na kukuha ng 50 and then uulitin mo yung sistema na yun until we reach yung production ngayon na titigil natin. Next. Establishment, ayun, 1:5, 110 pence, 68, naging 81, regeneration. So, nakita natin na maganda na yung performance niya, pinuntingin natin yung production na selected stock. Next. Ayan yung mga pen lang noon, 1:5. Ayan, pinipili natin 18 weeks or 11 months. Huwag ninyo gawin yan. Kaya nyo sa USPI. Ayan, ayan. And then, binigay na natin sa farmers. Hindi pa dito yun. Pero sa ibang farmers. Tinry natin sa kanila. Kasi baka mamaya sa laboratory lang o sa farm na sa Tiaong pwede siya. Nakita natin na the same din yung performance niya sa farmers. Next. And then we reach 73%. Passing rate. We targeted the 70% average egg production. A, isang line yan. A, B, C, D. Nakita natin na cross ng kaki na pure, lalaki, babae na itim, yung anak niya na babae, yun po yung tiniklaim natin na kakaabot ng 73% 1 year egg production. No? Okay, start siya sa 5%. And then with 80-90% siya in 3 months. In 1 year, mag-level off siya 70-60%. In 1 year, may average siya na 73%. Pero naka-approve 76%. Because nandoon yun sa nutrition, nandoon yun sa management ng kanyang farm. Next. And then, average egg weight, nakita natin na doon sa sinet natin na 5 months, nare-reach na nila yung average na more than 65 grams yung egg. Kaya, ngayon, pag may dumating na nag-deliver rest kayo ng itlog, alam niya na itlog ng itik pinasto. Alam niya itlog ito ng unselected. Kasi hindi mo nakita yung breeder, pero ngayon, identify mo na kasi malalaki yung egg ng itik pinasto. And then, may bonus pa. Di ba? Naka-bonus pa tayo noon. Hindi namin sinama sexing of duckling at day old using plumage color, IP kayo manggi. Ginamit po yung purong kaki na lalaki, tip na babae.
yung anak niya na black, no? 99% lalaki. Yung female niya, yung brown, no? 98% babae. So, hindi mo na kailangan buksan, pag crossbred na, hindi mo na kailangan buksan yung kanyang luwaka para tingnan yung kanyang gender. Yung kanyang organ, no? So, may feathers color, they all, huli lang lahat yung brown niya, 98% babae, huli mo yung itim, 99% lalaki na. Eh, bonus lang yan. Next. Ito na po siya. Ito na yung kiniklaim natin na ang age sa first day is 22 weeks pa. That time, sabi ni Guys kanina, waiting na daw ng 3.5 months, 4 months. No? Kasi nag-improve na rin yung nutrition, nag-improve na rin yung management nyo. Magpapaganda pa natin yan. No? And then 50% peak na production niya, 29 weeks. And the peak production rate is 99%. Kaya niya. Pero 1 to 2 days lang yan. Ha? Huwag niyo ako singilin dyan. Ang mas mahalaga, number of weeks above 90%. Base sa atin sa laboratory type, 12 weeks, 12.22 weeks, 3 months. 3 months siya na kaya niya yung average ng 90%. With good nutrition management. No? Yan yung potential niya. Na kaya niya, yun yung kiniklaim ng project natin. Well, ang mahalaga dyan, yung weeks na yun na mataas. Kung ma-extend mo pa yun, tataas yung percentage mo up to 76% in 1 year. Wala akong shooting star. Makakabili kayo lahat ng Fortuner pagka shooting star yan. Na mga isang taon na 90%. Walang gano'n. Okay, next. Kaki, ganun din po. Sa production. And then pag kinross, next. Pag kinross mo yun, ay kayo manggi. F1 production natin, yung babae lahat halos brown, may bib dito. Ayan. Ang kaya niya is 12 weeks din, and then yung production niya, halos pareho ng parents. Walang imprint yan kasi kinross mo na yung kaki at saka yung brown. Next. At nung thesis ko yan, by sa akin ng advisor ko, anything na develop mo na breed, dapat makarating sa inyo. So, accomplish na ako nun. Dapat na ako ng bonus, ano? Pero bonus na kayo makita ko masaya at kumikita sa develop natin. To develop a model for sustainable breeder na production system. Kasi kaya natin develop ng government kung hindi po nagagamit ng farmers natin. Sayang yung 10 million spent ng DOST during 2012 to 2016 na nandoon lang sa center yan. Nandoon lang sa laboratory. O sinasabi nyo na research, nandoon lang sa shelf sa UP Los Baños. Mali. Dapat makakarating sa inyo. Natutuwa na ako. Yan. Natutuwa na ako. Na nagagamit po. Next. Ito rin, during that time, ang purpose of adapting the pyramid yan, nucleus, multiplier, and commercial, to stay the supply of elite, yung mga puro, nakakarating na rin sa farmers, ay kayo manggi na may maintain niya sa Chaong, sa center natin, and then promotion, dissemination, information, lecture, tulad ngayon, pagtsatsagaan niyo ako sanitary ko. The development of manual of production, meron na rin po tayo nagawa. May book na isang dito. Book namin, makita ko na. Book namin na production. Kaysa isang book na develop. Hindi lang naman ako yan. With UP Los Baños professors and develop natin. Book na pang Pilipino talaga. Yeah. Ito yung isa yung yun. Develop natin ito. That and production and processing principle and practices in the Philippine context. Reference nyo, isa makakakuha tayo sa Google hindi pala applicable sa atin. But this one is coming from Pinas, paano develop natin ito. Ilan naman ako ito? Si Dr. Angel Gabio, yung advisor ko, si
si Ma'am Banda for the production, and then si Ma'am Christine for nutrition. No? Kaparapol daw mamaya na kasi And then the Cleaner Part Accreditation Program by April, last week ng April, pumunta po kami kay Cares para certify siya na breeder part ng Itik Pinas. Or pangalawa pa lang po siya sa Pilipinas para sa certify. Pag maganda yung farm niya, next. Ito yung pyramid, no? Dito pyramid scam, marami na ng scam na yan, na pyramid, but we adopted the breeding scheme na ginawa ng mga big company abroad, ng Western. Na yung nucleus part ng broiler, nandun na sa kanila yun. Break gun, parental, and meat stock na sa kanila. Ang binibigay sa atin, mga crossbred na para hindi natin maparami, para lagi tayo bibili sa kanila. So ngayon, ang ginawa natin sa Itik Pinas, nucleus part, center natin sa Chao, nagbibigay na rin tayo ng mga pure line, ilang breeder part, multiplier part, dati nag-start na din po si Cares sa multiplier part, no? Tinatry niya ngayon magawa ng mga family, selection, para ma-upgrade siya to nucleus, para mas masustain na natin, mapaganda pa natin yung breed o yung line na i-provide sa inyo. And then, tayo po yun, nasa baba, commercial or backyard raisers na itik ay nakikinabang na sa pyramid, mas marami kayo na quality yung itik na nagagamit natin. No? So pag may putol dyan, wala. Kailangan nasusustain natin, andyan yun. Kaya, captive market tayo ng Western for the broilers and layers kasi nasa kanila yung breeder. So sa atin, ngayon, sa itik, kaya ng Pilipino, kaya na ng Davao na mag-produce ng quality breeders. Next. That time, yan yung mga breeders natin, Candelaria, Chao, sila yung nag-donate, yung itlog, pakinabangan natin, binalik natin sa kanila. No? Tinry nila yung kanilang after selection, conference natin, after selection, binalik natin sa kanila. Tinry nila, and then we found it na may improvement. Changes or improvement na nagawa natin sa selection. Next. Multiplier part, professor. Sa breeder part, nagawa natin. Yan. Soclavio, si Toxinan, si Ricky. Yan. COVID lang. Ito ngayon, di ba? Si Res Bahaya kasama na sa Pilipinas line of breeders. Si Ryder Ramos, no? Alam nyo, yun yung napipisa nila per year. No? Since na nag-umpisa ako na mag-monitor, monitor ko, 2019, yearly yan yung napipisa nila na babaeng Itik Pinas. Ryder Ramos, 2019, 354,000. 1 year. Nadakti. No? 200, naka-COVID, 150, 2021, 2024, 230,000, balik na in 1 year. Si Ramon Marquez, Candelaria Quezon, 108, 253,000 in 2024. Si Martin Inayon sa Trento, he started also 25,000. And then last 2024, 116,000. Si Res Bahaya, 50,000. Kulela. Hindi ko na sasabihin ng 2025. 6 digits na rin. Diba? So 50,000 on, and then continuously na-improve nila. Okay? And then, ayun sila. Di ba? Mga kwapo rin naman. Yun lang maganda. Pag daw, started 1995, yung 1,000 heads lang din. Maliit na yun sa Luzon. Start. Yung 300 dito, okay na yan. Maliit ang tuition fee. 5 years, he can grow and brought enough money to meet his family needs. He's now supplier of that in Visayas and Mindanao din. And then today, pag pala kumaling ka, di ba?
Veterinaryo ko, Rene Santiago, DBM. Di ba nga? Sa likod yung title. Pag pala gumaling ka sa negosyo, sa harap yung title mo. DON. Don Ramon Marquez. Wala pa sa negosyo. Kailan kaya magiging Don Res? Mahaya. O kaya Toto. Don Toto. Don Ramon na eh. Big Rose Car Farm, pwede nyo ito ganyan. 100,000. 120,000 pitik. Mr. Marvin, nag-start lang din siya ng something like balut processor. Alam mo si Marvin? Sinakay lang niya yung sa bus, yung itlog from Chaong. May kakilala siya yung doktor ng bus driver din. Dinaanan sa Chaong, dinala niya sa Agusan yung itlog. Wala 1,000 eh. Bilisan niya, and then ngayon, di ba? 100,000 bilisan niya. He sold 25 to 116,000 in a year. Next. Si Rene Ramos, kung isang ano lang, nandoon kami, parang 12,000 yata siya. Pero ang negosyo niya, nagpipisa lang siya ng ayun. So, dati 500,000 ang pipisa niya, in 2024, pisa siya ng 230, female niya. Next. Yun. 3 years ago. 3 years ago. Gasipa, he started balloon processor, he became the Epic Pinas Parami program, tulong ng UNACO. Sa Rimanok, he started 4,000 hatching egg, bigay ng UNACO. Then, 2020, 2024, then Gasipa. Tapos, Epic Pinas Farmers Association was organized using IPK 1 for a production led by Mr. Tespa. Diba? Palakpakan tayo dyan. Next. Ano pa pala dyan? Ayun, itigpinas mo parami sa project ko sa Rimanok para ma-promote lang. Bigyan pa akong pamasahe para makabalikan kasi. Thank you very much sa Rimanok. Ito pa yung program natin. Hindi tayo pwedeng i-stop na develop natin yung itigpinas. Sinasabi natin, dapat makompleto natin yun. Yung brief, na-provide na ng government sa inyo. Hindi lang ako. Government, provide yung problem na laman natin nun. Yung challenges of quality breeders, ginawa na po ng gobyerno yan. Sa pamamagitan ng DOST, ng Bureau of Animal Industry, at nakarating po sa inyo. So we are looking for others, study. Ito yung mga yan ang model natin, yung manok, yung pepita, na makumpleto natin yung production guide for the Epic Pinas. No? So we developed a book, maybe we can, manual for the production talaga. Kayo may kakaiba, eating under Takaw. O, diba, sa inyo yung technology na yun, wala pa kata nun. Nakita ko na kay Sir Toto yun. Sa misis ko, hati po pala sila doon ng dala. Mas maganda yung sa misis niya. Sana gano'n, local na yun, ma-promote nyo. Kasi yun, wala kayong palayan dito eh. So, meron kayong account na pwede palang alagaan under Takaw free yung itik natin. At nakakaproduce ka ng itlog, bebenta mo doon sa Kaklubalo, and then may income ka, and then food na provide sa Pilipino natin. So, kompleto yun. So, we are targeting kagaya ng mga highlight, the remote, or other breeder farms sa Western na makagawa tayo ng production guide for our local itik. Na magiging guide nyo para sa tuloy-tuloy na negosyo, tuloy-tuloy na livelihood at income generating for small farmers and also the big farmers raising yung itik natin. Next. Yun, summary, long experience. Sabi nga tuition fee. Kailangan experience ng farmer. Huwag mo na magsisi, sir. Sir, sabi mo, isang taon pa lang. The cycle should be from duckling to 2 years. 1 year and a half production. 5 months pang itlog, you need 2 years. Parang na-college ka na. Kaya yung extension 8 to 12. So, kailangan maunong yung cycle from duckling to culling. Duckling to culling. Kaya nga, konti lang, para konti lang tuition fee. No? Kung magaling kang estudyante, you graduated summa cum laude. Good yun. Pero kung medyo bulakbol ka,
you graduated, medyo mahal, pero still, dadaanan mo yun. Dadaanan mo yan. No? So, kailangan madaanan mo in order. Kung nakadalawang cycle ka na, nakatatlong cycle ka na, you may become DON. Pagtagal mo pa na. Diba? Title mo, wala sa dulo, nasa harap. DON. Equally provided the 4 basic factors for production. Breathe. Huwag kang bumili ng may sakit na itik. Huwag bumili ng bahala na lang. No? Hula-hula. Nutrition. Extend naman na. No? Bahala ka. Diba? At marami na ngayon. Hindi lang naman sa manok. Marami na ngayon. It's up to you. Management. Experience count. Gusto ko mag-itik. Bukas hindi ako magaling na mag-itik. Pero pwede ko maging mag-itik. Pero magaling na mag-itik. Hindi tomorrow yun. You need to gain experience in farming and other livestock and poultry production. Kailangan magdaanan yun. Para maging magaling. Diba? Body and USD develop 3 genetic groups. So, Itik Pinas, they established breeder multiplier farm. Hindi na po kayo. Marami na rin naman po. No? Magkaka-interest. Natulungan natin yan na mag-continue. Lots of opportunities in that production by local. Wala pa nagpo-promote. Meron ng mga studies na balot, hindi lang dahil sa cholesterol. No? It's a compact of food. Pumanap ka ng isang bagay sa mundo, na kayang magbigay ng buhay. Tulad si Punto. Bigay ng buhay, hindi daw, di ba pag nagbuntis tayo, magpanganak ka, pag tinain ko, nakaya ng anak ko. Pero yung itlog, wala ka namang idadagdag dyan, after 28 days, isang buhay siya. O, di ba? Meaning, it's a complete nutrient ang natuto sa loob. Pag incubator mo, init at saka turning lang ang makukuha mo doon eh. Di ba? Hindi, ganito naman ako. Kinawat eh. Na-enjoy ko lang. Kasi huli na eh. Natatapos na ako. Mapuwi na ako ni Sir eh. Okay lang, okay lang. Hasta ko. Ayan. So yung manap ka, bakit hindi pinopromote? Magagalit na naman namin mga kasama sa government. Bakit may program tayo? Ikukunti yung milk. But the eggs there, sa complete nutrient na kung kakainin ng anak natin, sa complete, no? Kung may diabetes, kung may cholesterol na matindi yung itlog, edi may cholesterol, may high blood level yung mga tactics natin bago mapisa. Meaning it's a balanced nutrient. Ang Pilipino lang ang nagpamali. Paano natin kinakain ng egg? So umaga, kuha tayo ng mantika, iprito natin. Oh. Tapos, kasama natin, imbis na boiled rice, lalagyan pa natin ng fried rice. Mantika ulit. Tapos sasama natin ng tapos ito, log silog. Puro cholesterol na yun. Pero walang kasalanan yung itlog. No? Meaning, if you boil it, no? Wala. It's a complete. Diba? Ang Pilipino, ang per capita consumption natin ng egg, including chicken, sabi na rin si Corita, 100 eggs lang tayo in a year. Per capita consumption ng Pilipino, 100 eggs. Sino ang may pinakamaraming egg consumption, per capita consumption ng bansa? Japan. 450 eggs ang per capita consumption ng Japanese foreign. Sino may pinakamalaking taas na haba record ng lifespan? Apon, isa. So, meaning, tama yung ano nila, boiled eggs sila, hindi sila decide out. So, kung ipopromote natin sana, yung egg, either it's a chicken or duck egg. So, Pilipino, the duck, na nangingitlog ng marami, 250 eggs in a year, hindi tayo magugutom because of your Itik Pinas. So, yun lang po, at maraming salamat. Yun. Thank you, Doc. Mamaya, Doc, may open forum po tayo.
Um, okay. So, mga tay, meron po tayong apat po na handsomest grade. So, i-judge po natin. Ulit na yan. And then, meron po tayong 9